Good morning po. Ako po si Rochelle Dasillo and Nako naman po si Mandy Bernardes. ano, Kayo po si... Ako po si Binibining Minyang de Silva, taga 4A, Dr. Pilgapil Street, Kapasigan, Pasig City. Dito kami ngayon sa Kapasigan upang mag-interview ng isang may-ari ng Sari-Sari Store. Ako si Mandy Bernardes at ang kasama ko ay si... Clarice Binarao. Kaya tara. Ang Marisa Store. Magandang umaga sa inyo, mga iho, iha. At kayo ay, kanino ko pang napapansin na patingin-tingin dito. Ano ba maipaglilingkod ko sa inyo? Maaari po na yung ma-interview. Ay, okay, all the time. Ano ba ang inyong mga itatanong, maipaglilingkod ko sa inyo? Kailan po kayo nagsimula ng yung negosyo, yung Sari-Sari Store niyo po? 1980. Bakit niyo po pinili ang ganitong uri ng... Pinili ko yan kasi dahil ako ay nasa linya ng pagtuturo, mahal ko ang mga bata. Inilaan ko na yan sa pagre-retiro ko. Pag ako ay sa age ng retirement, inilaan ko yan para ako ay may income. Ano naman po yung mga challenges o kaya po hamon na kinakaharap po habang pinapatakbo niyo po yung... Ang unang challenge ko, unang-una mga ilang taon dahil ako ay naghahanap buhay, nagtuturo. Pagdating ko sa gabi, bubuksan ko. Ilan-ilan lang ang bumibili sa akin. Tapos, yan yung routine yan. Hanggang sa ko ay nagtiyaga ng pagtitinda pag Sabado Linggo, pag yung mga may okasyon, ayun, maraming akong sale na nakakabenta ako. Pero pagka yung Monday to Friday, konti lang. Dahil syempre meron pa akong isang hanap buhay ang pagtuturo. Ano naman po yung mga kinakaharap po ng negosyo niyo po nung sa gitna po ng COVID-19 po, ng pandemic? Ay, naku. Unang-una, ikaw lang ang pupunta sa palengke. Meron ka pang ID. Pagka wala kang ID, hindi ka papapasukin sa palengke dahil napakahigpit. Dahil yon, inano kayo na wala kayong sakit, ganon. Sobrang... Oo, mahirap noong COVID-19 na talagang kasagsagan na maaga kang pupunta, may ID ka, wala kang kasama. O ikaw ang pupunta sa palengke, mamamalengke ka. Pero maganda nung COVID-19, may bentang konti, merong bumibili dahil bawal lumabas ang mga tao. Yun. Ano naman po yung mga naging diskarte niyo na pwede niyo pong i-share sa ibang gusto rin magtayo ng Kung negosyo? gusto nyong magtayo ng tindahan, unang-una, konti muna ilalaman nyo. Konti lang. Ngayon, habang nagtatagal, kayo ay nagtitinda, madidiscover nyo kung ano ang kailangan ng mga tao, isusulat nyo. Yon, kailangan pala, may ganon. As the years go by, isang lista kayo ng lista kung ano ang kailangan ng tao. At kailangan pag nagtitinda ka, mapagpasensya ka, lalo na dun sa makulit. Hindi naman bibili, papalit po. Bisan, inaantok-antok ka. Pagbilang po, yung pala isang candy lang. Dapat mapagpasensya ka. Oo. Next po, ano po sa palagay niyo po yung katangian ng isang mahusay na may-ari ng gatong negosyo? Ang mahusay na isang tindera, dapat ay naka-smell ka. Mapagpasensya ka. Ano pa ba? Mapagpasensya ka. Ano pa ba? Permi kang nakangiti. Dahil siyempre, customer, para nakita mo. Baka sabihin, sulit-sulit naman ang tinderang yun, huwag yan. Dapat hindi ka masungit. Para lapitin ka ng tao. Yon ang at pag
pagpapasensyahan mo na yung kanilang papalit po, ganun po, magpapasensya ka na dahil gusto mo kumita, dahil ikaw ang lalapitan ng mga tao, hindi ikaw ang lumalapit sa tao, sila. So, yun ang mga, ano, Maraming salamat po sa inyong mga sagot po sa aming tanong. walang ano man. Baka gusto nyo, may tanong pa kayo. Wala na, okay na. Okay na. Okay. Okay na.